Atin pong buksan ang ating Bible sa aklat po ng Genesis, chapter 9, pamula po verse 14 to 17. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo. At sa lahat ng hayop, hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataong kami ay binigyan ninyo upang sa inyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan. Maraming salamat din, Panginoon, sa tungkulin, Panginoon, na meron kami na kayo ay aming parangalan sa aming buhay sa bawat araw, Panginoon, na ibinibigay niyo sa amin. Kaya naman ang aming dalangin ngayong umagang ito, kung paanong kami ay naghandog ng papuring awitin na may pasasalamat at pagsamba sa aming puso. Ngayon sa pag-aaral namin ng iyong mabuting balita, kami ay kasihan ng iyong Espiritu Santo. Kaluguran ninyo kami at pagpalain ninyo ang iyong salita na aming pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang ang iyong dakilang kalooban ang maihayag sa aming kalagitnaan. At kayo ang Diyos na umakay po sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Salamat po. To you be all the glory, honor, praise, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kayo po'y makakaupo na. Nasa series pa rin po tayo ng ating pag-aaral from creation to Christ. At ngayong araw nga po na to, ang pag-aaralan po natin ay yung kwento kung paanong si Noe ay binigyan ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang title po ng pag-aaral po natin ay Pangako sa inyo. Hindi po ito pangako ng magkasintahan sa isa't isa, no? Kung hindi pangako ng Diyos sa atin. Binigay niya kay Noe, pero itong pangakong ito ay para sa lahat ng tao. At base nga po sa mga talatang binasa po natin, malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon, nagbigay po siya ng tanda ukol po sa pangakong kanyang binitawan kay Noe. So mamaya ay aaralin po natin ng lubos yan, yung details ng pag-aaral. Kaya lang may katanungan po ako sa inyo. Anong pangako ang di mo malilibutan dahil ito'y nangyari sa iyong buhay? Marami po tayong makikita, di ba? Kapag ang isang proyekto ng politiko ay naisakatuparan, ang nakalagay po doon sa tarpaulin ay pangakong tinupad. Yan. So kahit saan naman po yun, hindi lang po dito sa kabanatuan, kahit saan may nakalagay po na gano'n. Kaya lang, personally, ano bang pangako ang hindi mo malilimutan dahil ito'y nangyari sa buhay mo? Marami na po akong kinasal. Okay? At sa dami po ng kinasal ko, marami na rin po nagbigay ng exchange of vows sa isa't isa. At nakakatuwa po, normally, ang lalaki po pagka nagbigay ng kanyang vow, okay, para dun sa kanyang pakakasalang babae, maiksi lang. Pero ang hindi ko po malilimutan, minsan nagkasal po ako, ang iyak ng iyak yung lalaki. Yung babae, cool na cool lang. Okay? At alam naman po natin, sa entertainment or industry, kapag ang lalaki ay umiiyak, malaki raw po ang chance na magkahiwalay yung mag-asawa. Kaya lalo na raw kapag kakalbo yung ikinakasal, di ba? So, ano lang po yun? Trivia lang. Pero personally speaking, halimbawa sa akin, anong pangako ang di ko malilimutan dahil ito'y nangyari sa buhay ko? Ito po yung pangako na binigyan ako ng Panginoon ng kaloob na mapapangasawa. Proverbs 18:22 says, he who finds a wife is a good thing, and it is a gift from the Lord.
So nasa Israel po ako noon, nasa Wailing Wall, at nag-insert po ako ng mga prayer items doon po sa Western Wall. At isa sa in-insert ko po ron ay yung pong request ko personally, ukol po sa mapapangasawa ko. At that time, hindi ko pa po nilalapitan si Cathy. Okay? At wala po akong lakas ng loob na siya ay lapitan. Pero ang ginawa ko po, isinulat ko sa isang sheet of paper, pangalan ng pamilya niya, mula tatay niya, nanay niya, silang tatlo na magkakapatid, binulugan ko yung pangalan niya at inilagay ko po dun sa maliit na sheet of paper na yon na God's perfect will be done. Kayo makapagpapatunay kung nangyari ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Nangyari ba? So kaya hindi ko po malilimutan yon. And I stand before you today because I have experienced the fulfillment of the promise of God in my life. Ngayon, pangalawa, anong pangako ang di mo naman malilimutan dahil ito'y napako? Sa dami siguro, di ba? Marami na, pero nung ako po'y bata, siguro makasing edad ako ni Miko. And oftentimes, kinikwento ko po ito sa inyo. Kasali po ako sa basketball noon eh. Okay? Sa amin pong intramural sa school. At ang sabi ko sa father ko, sabi ko, kailangan ko po ng basketball shoes. Sabi ng father ko, sige anak, so susunod na linggo, bibili tayo. Come next Sunday. Okay? Asang-asa ko, isang linggo kong inintay na kami po ay lalaboy at pagkatapos bibilan ako ng sapatos. Nung araw po na yon, umuulan. Nung araw na yon, bumabagyo. So sabi ko sa papa ko, linggo na po. Alis na tayo, bili na tayo ng sapatos. Kasi ang bata, wag mong pangangakuan, sisingiling ka talaga, di ba? Di sabi ng papa ko, anak, bumabagyo. Hindi tayo pwedeng umalis. Siyempre, alam niyo naman, bata, immature. Anong ginawa ko? Nagmaktol ako, nagdabog ako. Okay? And yun, sa madaling salita, yun ang pangakong hindi ko makalimutan. Tama naman na may bagyo, tama naman na hindi dapat umalis, kaya lang dahil immature ako noong time na yon, hindi ko makalimutan na nangyari yun sa buhay ko. Alam nyo, marami ng pangakong napako sa akin. At ang totoo, kahit na nga po sa inyo na mga nasasakupan ko, mayroong mga nagsasabi, Pastor, hindi ka namin iiwan, pero ngayon wala na. Diba? So, mga pangakong napako, pero ang kaibahan nung bata ako, ngayon na nasa hustong gulang na ako, nag-mature na ang aking kaisipan. The greater the expectation, the greater the disappointment. Kaya kung ayaw nating nasasaktan, ayaw natin na tayo nadi-disappoint, huwag tayong mag-expect too much from people. Hindi ko naman sinasabi na come what may na lang, kay sera-sera, kung anong dumating, yun na lang. Hindi naman po ganun. Kaya lang, habang tayo ay nagmamature sa ating pong edad, sa ating kaisipan, lalo tigit sa lahat sa ating pananampalataya sa Panginoon, dapat naunawaan po natin, we become considerate of the things that are happening around us. Now, let's go to the introduction of our message today. Okay? Sa introduction po ng message natin, makikita po natin sa Genesis chapter 6 verses 5 to 7, man's wickedness caught God's attention, and this prompted Him to judge His creation. Dahil sa sukdulan na, that's the right word na makikita po natin sa Genesis chapter 6 verse 5. Sukdulan na ang kasamaan ng tao at dahil dito, nalungkot ang Diyos. Sa English, ang pagkakasabi pa nga, and God repented that He created man. Imagine that, from the time of creation, naging sukdulan ng kasamaan ng tao at dahil doon, hinatulan ng Diyos ang tao. At ang hatol na ginawa ng Diyos sa tao ay sinabi niya kay Noah. Makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 8. Si Noah lang ang kinaluguran niya nung panahon po na yon. Kaya si Noah, sinabihan ng Diyos kung anong gagawing hatol niya sa buong sanlibutan. At ang hatol na ginawa nga po ng Diyos ay nagpadala po siya ng baha. 40 araw at 40 gabing umuulan sa buong mundo. Alam niyo po ba na ang Noah's Ark ay kanyang ginawa, kinonstruct sa ibabaw po ng bundok. At para ikaw ay mag-construct
ng barko o ng arko sa ibabaw ng bundok. Tatawanan ka ng mga tao sapagkat paano nga abot ang tubig doon sa ibabaw ng bundok? 'Di ba? Yung mga gumagawa po ng mga barko, mga gumagawa po ng mga bangka, ginagawa po yun sa kapatagan. Pagkatapos, ibabiyahe po yun at pagkatapos isusulong na lang sa dagat. Pero si Noah, sa ibabaw po siya ng bundok, gumawa ng arko. So yung mga tao, they were wondering, anong nangyayari dito kay Noah? Ano bang kahibangan yung ginagawa niya? Gumagawa siya ng barko sa ibabaw ng bundok. Pero during those times, those years habang ginagawa po ni Noah, yung barko po na yun, he was preaching to the people. Why is he preaching to the people? Because the people are curious. Ba't ka gumagawa ng barko sa ibabaw ng bundok? At sasabihin ni Noah, pinapagawa sa akin to ng Diyos. Sapagkat gugunawin ng Diyos ang mundo. Paano gugunawin ng Diyos ang mundo? Ang taas-taas ng tirik ng sikat ng araw at ang ganda-ganda ng panahon. Sabi nga ng Bible in the New Testament, during the times of Noah, people were marrying, drinking, and eating. Ibig sabihin, they were full of celebration. Paano hatulan ng Diyos ang sanlibutan? Pero ang hindi nalalaman ng tao, habang sila ay nagkakasiya, ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na mga tungkulin sa kanilang buhay, darating ang araw na hatulan ng Diyos ang buong sanlibutan. At nangyari po yun. Ito po ngayon ang ating pagtutuunan ng pansin. In Genesis chapter 9, makikita po natin ang 3 divisions nitong kwento po na to. First is the command and instruction to Noah, which is found in Genesis chapter 9, verses 1 to 7. Second is the covenant to Noah and God's creation, found in Genesis chapter 9, verses 8 to 17. And number 3, the conscious sin, consequence, and curse ng mga anak ni Noah. Genesis chapter 9, verses 18 to 24. So, salamat sa Panginoon. Ngayon po, sa aking pag-aaral, alam niyo po, nag-aaral po ako uli. 2 po yung pinasukan ko pong Bible School. Yung TNET Philippines, Trainers Network Philippines, at saka yung Phoebias College of Bible. Kaya, unti-unti, nahihimay ko po ang salita ng Panginoon, lumalawak ang aking kaalaman, and ito po ang desire ko rin, na ito'y maibahagi ko sa inyo. So, doon po muna tayo sa una, okay? The command and instruction to Noah. So, number 1, what was the command to Noah? Sabi po ng Genesis chapter 9, verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Bakit tinutusan ng Diyos si Noah? Kasi nga po, this was after the flood. Wala ng taong natira sa buong mundo. The world before Noah went into the ark was now different after Noah came out of the ark. Si Noah nung pumasok sa arko, siya at ang kanyang pamilya lamang ang nasa loob ng arko. At yung lahat ng tao na nasa labas, naiwan sila at sila ay hinatulan ng Diyos. Pagkatapos ng baha, anong ginawa ni Noah? Paglabas po niya, siya na lang ang tao at yung kanyang mga anak at yung mga asawa ng kanyang anak. So, the command of God was, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. So, it was, makikita nyo dyan yung cross-reference verse, it was the same command that God has given to Adam and Eve in Genesis chapter 1, verse 28, na sinabi na salita ng Panginoon kay Adan at kay Eva, be fruitful and multiply. So, makikita natin, that was the command of God. Thank you. That was the command of God para si Noah at ang kanyang mga anak ay minsan pang i-propagate, i-populate ang sanlibutan. So, pangalawa na makikita nating command ng Diyos kay Noah. Okay? Every moving thing that lives shall be food. Pakibasa nga po ninyo ng malakas, Genesis chapter 9, verses 2 and 3.
Okay. So, makikita po natin in Genesis chapter 1, ang sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, maaari ninyong kainin ang lahat ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay bunga. Okay, the seeds and the nuts, you can eat that. Pero walang commandment kay Adan at kay Eva na kumain ng hayop. Only in this chapter will we find na sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak na maaari na po nilang kainin ang lahat ng hayop. Sabi dito, matatakot sa inyo lahat ng hayop, pati mga ibon, at lahat ng gumagapang sa lupa, at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. So, ibig sabihin mga kapatid, in Acts chapter 10, when Peter was given a vision by God, isang kortinang iniladlad mula sa langit, at yung mga pagkain na nandoon sa kortina na yon ay yung mga pagkain na ipinagbawal sa aklat ng Leviticus na dapat kainin ng mga Hudyo. Pero dito pa lang sa Genesis chapter 9, iniutos na ng Diyos na pwedeng kainin ang lahat ng hayop na may buhay. Hindi ba may contradiction yun? Okay? Iniutos ng Diyos kay Moises na huwag kakainin ang lahat ng isda na walang kaliskis, ang lahat ng laman dagat na gumagapang, hindi lumalangoy. Ibig sabihin, bawal kumain ng hipon, bawal kumain po ng tulya, yung mga ganun. So, bawal. Kaya lang, bakit dito sinabi ng salita ng Panginoon na pwedeng kainin? Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat during that time, nung si Noah ay lumabas sa arko, yung ecological balance ng daigdig noon ay hindi po katulad nung time of creation. Ginunaw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. So definitely, wala pong matinong punong kahoy na nagbibigay bunga. So kaya ang iniutos ng Diyos, yung lahat ng mga hayop na inilagay mo sa arko, pwede kang pumatay at pagkatapos pwede mong kainin yung mga hayop na yon. Ngayon, mga kapatid, may instruction ng Diyos sa pagkain ng bawat hayop. And the instruction of God is found in Genesis chapter 9, verse 4. We are to eat the meat, but not with blood. Genesis chapter 9, verse 4 says, huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inilisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Yung mga kumakain ng dinuguan dyan, ako po'y kumakain dati ng dinuguan. Kaya lang, nung mabasa ko po ito, nagdalawang isip po ako. Pastor, masarap pa naman ang dinuguan. Okay? Lalo-lalo na yung tinumis. Yung misis ko, nung nakatikim ng tinumis, sarap na sarap siya. Okay? Bakit pinagbawal ng Diyos kumain ng karne na may dugo ng hayop? Because blood represents life, blood must be respected, and blood must be poured out. Natatandaan ko po, nung kami po ay nagpatayo ng aming bahay dun sa lupa sa Makati, ang ginawa po ng father ko, nasa construction business po kasi yung father ko, kasama po yung ilang mga kasama po nila na sa kumpanya, naggilit po ng manok. At pagkatapos, yung dugo ng manok, inilagay po sa isang bowl na may bigas. Yun, alam na alam ninyo. Mga pamahiin nating mga Pilipino. At pagkatapos po, ibinubu po yung dugo ng manok na yon sa lupa. Blood must be poured out because when the blood is poured out, ibig sabihin may buhay na namatay. Kaya pinagbabawal ng Diyos na kumain po tayo ng karne na may dugo sapagkat in respect sa kanyang nilikha na nagkaroon ng buhay. So, paano, pastor, kung kumakain ako ng dinuguan? Paano, pastor, kung kumakain ako ng steak
na raw. Ibig sabihin, kasi ano yan eh, raw, medium, rare, medium rare, at saka well done. Okay, galing talaga ng misis ko. Okay, rare, medium rare, saka well done. Ibig sabihin, kakain ka ng steak na may dugo-dugo pa ng konti. So, tayo na nakakaalam ng sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi po natin dapat kainin yon. In respect, paano mo kakainin ang isang hayop na, kaya nga meron tinatawag na PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Ito ay worldwide movement na ipinagbabawal naman nila kumain ng anumang hayop sapagkat para sa kanila, mahal. Ibig sabihin, binibigyan nila ng value ang buhay ng hayop. Pero ang hindi natin naintindihan, sinabi naman ng Diyos na pwede nating kainin ang lahat ng living things. So, kung ganon, ang pinagbabawal lang na salita ng Diyos, huwag nating kakainin na hindi natin binigyan respeto yung dugo ng hayop po na yun. So, every time, kaya nga meron tayong mga tinatawag na slaughterhouse. Kasi hindi pwede na pumatay ka lang ng hayop at pagkatapos kung saan mo lang itinapon yung dugo at pagkatapos pinakinabangan mo yung hayop. There must be a respect dun sa hayop na nilikha ng Diyos. In much the same way, hindi lamang respect sa hayop, kundi respect sa tao rin. At dito natin makikita the institution of the government when God commanded Noah, okay, about man's right to take life. In Genesis chapter 9 verses 5 to 6, ang sabi ng salita ng Panginoon, mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y sa isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos, tayo'y nilikha. From this moment on, God has given mankind the authority to take the life of another man who murdered another man. Dito natin makikita yung authority na ibinigay ng Diyos sa tao. And this is the start of the government. Na ibig sabihin, you have to exercise the delegated authority na ibinigay sa iyo ng Diyos para ma-execute mo yung tao na pumatay sa kanyang kapwa-tao. Di ba makikita natin sa Genesis chapter 4, pinatay ni Cain si Abel at tinatakan ng Diyos si Abel sa kanyang ulo, sa kanyang noo, sapagkat tanda yun na sino mang kikitil sa buhay ni Abel ay papapanagutin ng Diyos sa kanya. Pero dito, ibinigay na ng Diyos kay Noah at sa tao ang responsibility. Kaya yung capital punishment na death penalty from the time that God has commanded Noah, ito ay dapat ginagawa ng tao. Forgive me kung meron sa inyo na narito, even to those of you who are watching us online, na you are for human rights at ipinaglalaban ninyo ang buhay ng tao. Pero Diyos mismo ang nag-utos. Ano sabi? Pagbabayarin ko ang sino man taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. So, ito yung dito nang galing po yung quotation na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Kasi iniutos po ito ng Diyos. And who are we if we believe that God is the supreme ruler of all? Who are we to contest the command of God? Kaya lang, nagbago na po ang takbo ng isip ng tao. At dahil sa pagbabago ng takbo ng isip ng tao, anong nangyari sa tao? Dahil hindi sinunod ng tao ang utos ng Diyos, lumaganap lalo ang kasamaan hanggang sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po ba, kayo mismo makapagsasabi, in your own respective barangays, in your own respective localities, kung mas secured nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa panahon ngayon ni Pangulong BBM. Sapagkat kayo mismo nakakaalam kung yung mga drug
pushers, drug dealers ay huminto sa kanilang mga ginagawang illegal transactions. At ang totoo, mga kapatid, ano lang nakikita natin sa balita, nire-recycle lang. Mismong mga pulis ang gumagawa nun, with all due respect sa mga people who are enforcers of our law. Pero kaya ang tao po hindi nawawalan ng takot sapagkat binali nila ang utos ng Diyos na kinakailangan sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay din ang kabayaran. Kaya dapat isipin nating mabuti, ipag-pray natin mabuti yung mga taong iniluluklok natin sa katungkulan. Because many of them are just man-pleasers, iniisip lang nila, itong gusto ng tao, kaya ito ang aking ipatutupad. Pero ang hindi natin naunawaan, from the time that God has commanded Noah to establish order, because the world was out of order, kaya po hinatulan ng Diyos. So, God was giving Noah a command to establish order once again. Noong time na yon, nang iniutos ng Diyos yun kay Noah, sila pa lang ang tao. Pero, nakikita na ng Diyos na darating talaga ang panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, regarding po sa magiging kasamaan ng tao. Tuloy po natin. Number 2. Okay? So, natapos na po natin yung command ng Diyos and instruction ng Diyos kay Noah. Ano yung command ng Diyos kay Noah? Okay? To prosper, kasi pinagpala ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak. To populate and to propagate. Okay? Punuin ninyo at hayaan ninyong magkaroon ng maraming lahi ang sanlibutan. Kaya lang kasama po ron was the command na pwede po nilang kainin ang lahat ng hayop. Kaya kumakain na tayo ng baboy ngayon, bagamat medically speaking, ang baboy po talaga ay nakapagdudulot ng maraming sakit sa katawan ng tao kesa sa baka, kesa sa kambing, kesa sa tupa, at kesa sa ano pa mang hayop. So, makikita rin natin na malinaw, kaya ko po ito pinapaliwanag sa inyo, malinaw ang utos na salita ng Diyos na kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Now, let's go to number 2, the covenant. At ito po yung napakahalaga. In Genesis chapter 9, verses 9 to 11, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ako'y nakikipagtimpan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga amot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Verse 11, ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha, nagugunaw sa daigdig. Pastor, ba't bumabaha pa rin ngayon? Okay? Sapagkat law of nature po yun, mga kapatid. Pumutol tayo ng maraming kahoy sa kagubatan. Definitely, pag umulan, yung tubig mula po sa bundok, bababa sa kapatagan. At tayo na nandito sa kapatagan, dahil hindi naman po tayo nagtanim sa kabundukan, tayo po ang babahain po dito. Kaya, ang hindi natin naunawaan, yung sinabi ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Pero time will come that God will judge the earth, not by water, but by fire. Ito po yung mangyayari during the tribulation period. Magpapaulan ng Diyos ng apoy mula sa langit. It could be, literally speaking, bababa ang apoy mula sa langit, or it could be figuratively speaking, na sa pamamagitan ng mga nuclear weapons na inimbento ng tao, na lilipad mula sa lupa, sasabog sa lahat ng tatamaan, kaya magugunaw ang mundo. Nakikita naman po natin, napapanood naman po natin kung anong effect ng nuclear weapons. So, magugunaw ang tao, magugunaw ang buong mundo. Pero, ito po yung covenant ng Diyos. The covenant was given to Noah and to God's creation. Bakit to God's creation? Kasi nabasa natin kanina sa Genesis chapter 9, verses 9 to 10. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong mga magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. So, it was not just a covenant to Noah, but it was a covenant even to God's creation. Sa mga ibon, pati sa mga amot maiilap na hayop
na kasama nyo sa barko. Lahat ng insinama ni Noah na hayop sa loob ng barko, kasama ang suso, okay, na natikman na ng aking mga anak. Kasama po yun sa sinabihan ng Diyos. Nakikipagtipan po siya. Tanong ko sa inyo, alin ang huling pumasok sa arko? Pagong o suso? Palaisipan po yan. Okay? Para magising kayo. Okay? Pangalawa, to effect the covenant, God gave a sign para ipatunayan sa tao na totoo ang kanyang pakikipagtipan, totoo ang kanyang pangako. Nagbigay ang Diyos ng tanda. At ano po yung tanda na ibinigay ng Diyos? In verse 12 and 13, ito po ang sabi. Sinabi pa ng Diyos, itong magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Rainbow is not a sign by man. It was a sign by God given to man. Pero anong ginawa ng tao ngayon? Yung sign na yon, ginagamit ng tao against God to effect their own beliefs and philosophy. Bakit? Ano bang sign na ginagamit ng LGBTQ community? Di ba rainbow? But the rainbow was given by God as a sign that He will never judge the earth and mankind by flood or by waters. Kahit saan po tayo magpunta, meron na bang tao na nakapag-imbento ng rainbow? Ang katawan natin, pwede nating i-alter. Totoo po yan. Pwedeng ang lalaki magmukhang babae, ang babae magmukhang lalaki, at kahit na po yung ating private part, pwedeng baguhin ng tao. But who among men can invent a rainbow? That proves na totoo ang Diyos. That proves na ang sinasabi na salita ng Diyos, kahit kailan hindi pwedeng baguhin ng tao. Kaya lang, ginagamit ng tao ngayon, yung nilikha ng Diyos, yung mga sinabi na salita ng Diyos, to use it against God Himself. Kaya daw, rainbow ang sign ng LGBTQ community sapagkat bawat colors daw nun signifies the different personality ng tao. Mga kapatid, no. As malinaw na sinabi, palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. So every time you see a rainbow, that proves that God has fulfilled His covenant with Noah. Tandaan po natin to. There are many covenants in the Bible. And when the Bible talks about covenant, it talks about an agreement between two parties. Okay? Kaya nga ang kasalan ay tinatawag na marriage covenant. It's a covenant between the husband and the wife that is effected by the officiating minister that symbolizes the authority from God and the authority of the law of man. So, ito pong pakikipagtipan ng Diyos kay Noah at sa kanyang nilikha hanggang sa panahon po natin ngayon, ito po ay nararanasan po natin. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano po ang different kinds of covenant. Now, number 3, okay, malapit na po tayo matapos sapagkat 3 lang po ito. The conscious sin. Bakit conscious sin? Kasi matapos po na nakapagtanim uli si Noah at malinaw na makikita po natin sa Genesis chapter 9 verse 20, si Noah ay isang magsasaka. So, matapos ang pagtatanim na ginawa niya sa lugar kung saan po sila napunta, si Noah po ay napagod. At ang sabi po ng Genesis chapter 9 verses 21 to 22, minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Meron ba mali dito? Mukha namang wala, di ba? Sapagkat anak niya naman, si Ham.
Pero makikita natin dito, iba po kasi yung naging pagtingin ni Ham sa kanyang ama. At marami po ang nagsasabi, if you would read the different commentaries, dito po nagsimula ang perversion, ang homosexuality. Tinignan ni Ham ng may malaswang pagtingin ang kanyang ama. Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng malis sa kanyang ama at ikinwento niya yon sa kanyang mga kapatid, kay Shem at saka kay Japet. Anong ginawa ni Shem at saka ni Japet? Okay? Ang ginawa po nilang magkapatid, kumuha po ng kumot, paatras po silang pumunta sa kinalalagyan ng kanilang ama na si Noah at ibinaba po yung kumot na yon para matakpan ang kahubaran ni Noah. It could figuratively speak about the weakness of every one of us that we should not exploit but we should learn to cover, or it could also literally speak na hubad si Noah, pero imbis na tulungan ni Ham ang kanyang ama, kinuwan pa ng kwento. Iminarites pa sa kanyang mga kapatid. Parang ganito yan eh. Ay, si daddy nakahubad doon. Tingnan si daddy nakahubad doon. Diba? Parang ganun. So, in respect, ang ginawa ng kanyang dalawang kapatid, ano ka ba? Tatay natin yun. So, ginawa nila, kumuha sila ng kumot, tinakpan nila. Every time we talk about other people behind their back, it is as if nagkakasala tayo laban sa Diyos. Kasi, ine-expose natin kung ano man yung nakikita nating kahinaan na meron po sila. Kaya, anong makikita natin? Okay? Makikita natin, una, yung conscious sin. What was the conscious sin? Nakita ni Ham na nakahubad yung kanyang tatay. Conscious siya. Okay? Samantalang si Noah ay lasing na lasing, kaya ito po yun. Sa inyo ng mga umiinom. Okay? Hindi po kasalanan ng uminom, pero kasalanan ng maglasing. Oy, pastor sinabi mo yan, hindi kasalanan ng uminom. Totoo naman, kahit ang Panginoong Jesucristo, He turned the water into wine. Pero ang hindi tama na ginagawa ng marami ay yung hindi sila titigil sa inuman hanggat hindi po sila lasing. May tinatawag na social drinking. Halimbawa, aming mag-asawa, punta kami ng isang party. So, mag-offer ng red wine. Wala pong masama ron. Pero, yung hindi ako titigil hanggat uuwi, na lasing, kasalanan po yun. Katulad na nangyari kay Noah. Kaya po hindi niya namalayan na hubad siya kasi sa sobrang kalasingan. At ang totoo, sa aklat ng Kawikaan, walang naidudulot na mabuti ang pag-inom. Kaya lang, isipin po natin to bilang mga mananampalataya. If our body is the temple of the Holy Spirit, as mentioned in 1 Corinthians chapter 6, tahanan daw tayo ng banal na Espiritu. Sa palagay nyo kaya, mananatili ba sa atin ang banal na Espiritu kung tayo ay naninigarilyo? Kung tayo ay umiinom at intoxicated tayo ng wine? Sa palagay nyo, mananatili ba sa atin? No. Kaya nga, may sinabi rin ng salita ng Panginoon Ang sabi ng salita ng Panginoon, do not grieve the Holy Spirit. So bilang mananampalataya, pinalaya na tayo ng Panginoon doon sa mga ganung bagay. So hindi tayo alipin. Yung pagkakasala na nagawa ni Noah, na siya ay nalasing, nagdulot ng kapahamakan sa kanyang anak na si Ham. At ito po yun, yung consequence and curse. Genesis chapter 9 verses 24 to 25. Nang mawawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay paaalipin." Oops, teka muna. Si Ham ang nakakita, bakit si Kanaan ang isinumpa? Exodus chapter 34 verse 7 says, ang kasalanan ng ama sisingalin hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So, yung kasalanan ni Ham isinalin kay Kanaan
At si Kanaan, ang sabi po ng mga biblical scholars, siya ang pinagmulan ng homosexuality. Hindi po nakasulat yun sa Bible sapagkat mayroon tinatawag na speculative doctrine at kasama po yun sa speculative doctrine. Bakit? Di po ba ninyo naisip? Bakit dumadami ang homosexuals? Bakit dumadami po ang LGBTQ community? Hindi naman sila nanganganak. Nanganganak po ba sila? Hindi, di ba? Pero ba't sila doon madami? Because it is a spirit that perverts their mind, corrupts their mind, and it passes from one person to another. Kayo na nakakapakinig nito. Tayo bilang mga mananampalataya. In the natural, wala tayong magagawa doon. Sige, pansinin po ninyo, yung mga namamayagpag sa entertainment industry, yung mga nagtuturo sa eskwelahan, payag na nga ang DepEd po through Secretary Vice President Sara Duterte, na ang mga pwede na mag-cross-dress yung mga kabilang sa LGBTQ community sa school. Basta ang mahalaga na i-educate nila ang mga bata. Kaya lang ang tanong, paano nila i-educate ang mga bata kung yung value system nila iba sa value system na sinasabi ng Bible? I want you all to understand, malaki ang responsibility natin bilang mga magulang para hubugin natin ang ating mga anak. Meron ba sa inyo, pangarap ninyo, maging beauty queen ang anak niyong lalaki? Ha? Maging Mr. Universe ang anak niyong babae? Meron ba sa inyo? Wala. Di ba? Kaya lang, maraming tao ngayon nababaluktot ang kanilang pananaw sa mga bagay na yon, ini-encourage pa ang kanilang mga anak, mga apo, sapagkat yun ang mundo na ginagalawan po natin ngayon. Pero dito natin makikita, isinumpa ng Diyos sa pamamagitan ni Noe, si Ham, hanggang sa kanyang anak na si Kanaan. This is a serious matter for us to understand as Christians. I, as your pastor, sinasabi ko po ito sa inyo, with all love. Kung meron sa inyo, members of the family, you have to pray. You have to ask God to supernaturally intervene. Why? Sapagkat ito'y sumasalin. Yung kasalanan ng ama, sumasalin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So, ano ngayon ang gagawin natin? Kaya nga tayo nakakilala sa Panginoon. Sapagkat nung makakilala tayo sa Panginoon, na-break ang sumpa. So we have to exercise the power and authority in the name of Jesus Christ para yung kasalanan na yun, yung sumpa na yun, ay hindi na sumalin pa sa ating anak, sa ating apo, at sa ating kaapo-apuhan. Kaya nga, ano sabi sa 1 Corinthians chapter 9? We have a new covenant in Christ. And it is a better covenant than the other covenants is established by God because the body and the blood of Christ brought redemption. Nagdulot po ito ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. So, as a challenge to every one of us, to all of us as believers in Christ Jesus, paano po natin i-apply ngayon itong pag-aaral na to? Sabi nung title natin, Pangako sa inyo. Ibig sabihin, hindi lang kay Noah, hindi lang sa kanyang mga anak, hindi lang sa lahat ng hayop na kasama niya sa arko, kundi sa lahat, kasama po tayo doon. Kung pangako ito ng Diyos, paano natin ito i-apply sa ating buhay? Tandaan po natin. Sabi po ng salita ng Panginoon, okay, sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that He should lie, nor the Son of Man na kapag kami sinabi siya, babawiin po niya yung kanyang sinabi. Hindi po. So kung ano yung sinabi ng Diyos, mangyayari po yun. Paniwalaan man natin o hindi natin paniwalaan. Tayo ngayon ang magpapasya. Paniniwalaan ba natin o hindi ang sinabi ng Diyos? In summary, I want you all to understand this. Genesis chapter 9 verses 1 to 7 speaks about the command. The command
was given for Noah and God's creation to prosper, to propagate, and to populate. Whereas the instruction was for man to be prohibited to eat meat with blood, and the penalty of murdering another man by him experiencing death penalty. Genesis chapter 9 verses 8 to 17 speaks about the covenant. The covenant is unilateral. Okay? Dalawang uri po kasi ang covenant eh. Bilateral, ibig sabihin, conditional po ito. Dalawang party, meron silang kasunduan, kailangan may gagawin yung isa at gagawin yung isa, at pag ito ay ginawa nila parehas, yung effectual ng covenant po nila ay mananatili. Katulad ng covenant ng husband and wife. So, we must be faithful to one another. Pag sinabing unilateral, isa lang yung nakipagtipan at yung kanyang pakikipagtipan, ang Diyos mismo ang nagbigay nung pangako na yun kay Noah at sa lahat ng nilalang hanggang sa panahon po natin ngayon. It is unconditional. Walang gagawin si Noah kung hindi tuparin lang yung inuutos ng Diyos. And it is unending or everlasting sapagkat kahit wala na tayo, nananatili. Si Noah wala na pero nananatili ang pangako ng Diyos hanggang sa panahon po natin ngayon. Lastly, in Genesis chapter 9 verses 18 to 24, the conscious sin that brought distortion or perversion and that brought dishonor sa buhay po ng mga anak ni Noe. Okay? There was the curse and the consequence of the sin that Ham has committed, it transferred to his son, Canaan, na hanggang sa panahon po natin ngayon ay nananatili. Ito po yung sinabi kong verse. Ang Diyos ay di sinungaling, na tulad ng tao, anuang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mga kapatid ko, nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Panginoon, ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin base sa ating sariling pagkaunawa. Yesterday, okay, we had the discipleship dito sa church. And most of the workers na tinanong ko sila, kung sakaling bawian kayo ng buhay, ngayon, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? And I ask you all that same question. Kung sakaling ngayon mismo, bawian tayo ng buhay, alam ba natin kung saan tayo pupunta? Most of them said, hindi nila alam kung sila'y ligtas. Sapagkat sa kanilang sariling batayan, hindi sila nakaabot. Alam nila, may pagkukulang sila sa Panginoon. Tayong lahat din naman eh. Kahit ako, may pagkukulang ako sa Panginoon. Pero alam nyo, mga kapatid, ang kaligtasan natin, hindi dahil sa may ginawa tayo. Ang kaligtasan natin ay dahil si Kristo ang may ginawa para sa atin. And all we need to do is to accept what Jesus did on the cross of Calvary, to believe that He died and He rose again, so that anyone who believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, ibig mo sabihin, Pastor, dahil nanampalataya lang ako kay Jesus, maliligtas ako? Oo. Then the next question was, paano? Nawawala bang kaligtasan? Paano yung mga kumilala sa Panginoon pero tumalikod naman sa Kanya? Paano yung namuhay sa kasalanan? Matapos niya makakilala sa Panginoon, iniwan niya ang kanyang asawa, nag-asawa ng iba, at pagkatapos namuhay ng malayo sa Panginoon. Paano? Ligtas ba siya? Mga kapatid, hindi ko kaya sagutin yan eh. Kasi ang tao habang nabubuhay, may pagkakataon na siya ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At ang totoo, hindi habang may buhay, may pag-asa. Hindi. Habang buhay ang Diyos, may pag-asa ang tao. Ang tanong ko sa inyo, namatay na ba ang Diyos? Hindi. Nananatiling buhay ang Panginoong Hesukristo kasama ng Ama na nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos.
So ibig sabihin mga kapatid, kahit na ilang beses tayo magkamali, magkasala, magkulang, lumayo sa Panginoon, the love of God stands still. It is everlasting. And all we need to do is to come back again to God. Perhaps you heard this message and all of you are watching us online at maaaring para sa inyo, kwento lang itong nangyari kay Noah. But this is a true story that proves that God honors His covenant. And I stand before you today to challenge every one of you to commit your life to God. Kasi time will come, and it is coming very soon, that God will judge the earth. Perhaps in our lifetime, or perhaps in the lifetime of our children and grandchildren. Pero ngayon na may pagkakataon tayo to get right with God, para iayos ang ating sarili sa Panginoon, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may pagkakamali. Pero isang bagay ang pwede natin gawin. When the prodigal son asked for his inheritance in Luke chapter 15, hiningi niya ang kanyang mana sa kanyang ama upang ito ay magamit niya. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ibinenta niya to at nang napagbentahan, ginamit niya sa diwastong pamumuhay. Siya'y nagpakasaya. Siya'y nagpakasasa. Pero ang katotohanan, ang lahat ng yaman sa mundong ito, mauubos. At naubos yung lahat ng meron siya. Dumating sa punto ng buhay nitong alibugang anak, nagpakain siya ng baboy. Dumating sa punto ng kanyang buhay na kahit pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin, pero walang magbigay sa kanya. Doon niya na pag-isip-isip, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala rin ako sa ama ko. At ang sabi ng salita ng Panginoon, babalik ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala rin ako sa inyo. Hindi na ako karapat dapat ituring ninyo bilang anak. Ituring niyo na lang ako bilang alipin. Pero alam niyo mga kapatid, malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama nung siya'y nagpasya na bumalik. At sa pagbabalik po niya, sinalubong siya ng kanyang ama. Today is a day of salvation. Not tomorrow, not yesterday, but today. If you hear this message, God's promise stands the same. Totoo, hindi palaging nakikita ang bahaghari. Pero every time na makakita tayo ng bahaghari, ito ay pagpapatunay na yung pangakong binitawan ng Diyos kay Noah hanggang ngayon nananatili. At kung ganong katapat ang Diyos, ibig sabihin lahat ng pangako ng Diyos sa atin, mapanghawakan natin. And all we need to do is to come before God, to once again surrender ourselves. I want you all to stand up. I want us all to meditate what we have studied today. Sabi, and I end with this, ang Diyos ay di sinungaling, na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mga kapatid ko, marami ng pangako ang Diyos na sinabi sa atin. Tutuparin ng Diyos yan. Kailangan lang po nating manatili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay pumikit. Tayo po ay umawit sa Panginoon. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing love.
joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Tunay, Panginoon, nakamangha-mangha ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng sukdulan ng kasamaan ng tao, kasama na ang bawat isa sa amin. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang sa inyo ay lumapit at makakilala. Pero alam niyo rin, Panginoon, ang katatayuan ng bawat isa sa amin sa inyong banal na harapan ngayong umagang ito. Kaya naman hinihiling ko, hayaan ninyo ang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo ang magsaliksik sa aming puso, sa aming kaisipan. Let the Holy Spirit search us once again and help us to truly surrender, to confess all our weaknesses, all our sins, all our shortcomings. Sapagkat kung aming ipapahayag ang aming mga pagkakasala, kayo'y tapat at matuwid upang kami patawarin at pakalinisin sa aming kalikuan. Kaya naman ngayong umagang ito, Panginoon, minsan pa naming kinikilala ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mas dakila, Panginoon, ang pakikipagtipan na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Because the shedding of the blood of the Lord Jesus has forgiven us from all of our sins, from all of our shame, from all of our wickedness. And the offering of His body has given every one of us the eternal life that you alone could give us. Kaya ngayong umagang ito, minsan pa, ipinapahayag po namin ang aming pananalig at pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala namin si Jesus sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Iniaalay namin ang aming sarili sa Kanya sapagkat na kami naniniwala na dapat po ninyo kaming maging kasangkapan upang maibahagi ang inyong pag-ibig, ang inyong pagpapatawad, ang inyong kagalakan, ang inyong kaligtasan sa maraming tao. Kaya naman ngayong umagang ito, Panginoon, gamitin nyo ang bawat isa sa amin. Tuparin ninyo ang plano't layunin ninyo sa aming buhay. At kami rin po, Panginoon, ay namamagitan sa inyo sapagkat, Panginoon, totoo ang sumpa na sumasalin sa bawat lahi dahil sa pagkakasala ng Ama. Pero totoo rin na sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus, ang sumpa ay napuputol, ito'y nalalagot at napawawalang bisa. Kaya nga kami ngayon, sa aming pagsusuko ng aming sarili sa inyo, tinitignan nyo kami hindi dahil sa aming sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Kristo na siyang tinanggap namin sa aming buhay. At sa bawat magulang na narito, sa bawat anak na narito, sa bawat isa sa amin na narito, sa aming pagsusuko ng aming sarili sa inyo, aming inihiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, putulin ninyo ang anuman sumpa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Putulin ninyo at huwag nyo nang pahintulot na ito'y sumalin pa sa aming mga anak, sa aming mga apo at sa kaapu-apuhan pa. Sapagkat ang naunang bahagi na sinasabi ng inyong salita sa Exodus chapter 34 verse 7, pinagpapaala ninyo ang anak ng matutuwid hanggang sa ika-1,000 lahi.
the children of the righteous is blessed by you, even up to 1,000 generations. Lord, we are righteous not on our own, but we have been made righteous because of Jesus Christ, whom we accepted in our life as our Lord and personal Savior. So it is our prayer right now that out of us, many generations will be blessed. So help us to continue to surrender our life to you, to continue serving you, to continue fulfilling the Great Commission in our lifetime. Salamat po, Panginoon. Dalahin ko rin po ngayong umagang ito, sino man ang mga kapatid ko na may pangangailangan, katagpuin niyo po sila ayon sa inyong masaganang habag at biyaya. Sino man ang may karamdaman, bigyan niyo sila ng kagalingan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Sino man nangangailangan ng restoration ng lahat ng ninakaw ng kalaban sa kanilang buhay, whether it be financially, materially, physically, emotionally, even relationally, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, bigyan po ninyo ng restoration sapagkat kayo ang Diyos na nagbabalik ng lahat ng ninakaw ng kalaban sa amin. Salamat po, Panginoon. Ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Let us extend our both hands before God and let us receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. This we all ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pong pananambahan ngayon. Join us again next Sunday as we continue our series about creation to Christ. God bless you po.